Ang title po nito is The Man Who Can't Be Moved. Meron pong dalawang klase ng tao na naka-encounter sa kabutihan, sa kapangyarihan, at pag-ibig ng Diyos. Meron po ba kasama rito na naranasan na yung kabutihan ng Diyos? Yung kapangyarihan niya, yung katapatan niya, yung pag-ibig niya, grabe naman. I'm sure lahat po tayo somehow naranasan na po yan. Tama ba? Ngayon, dun sa dalawang klase ng taong nakaranas na nun, yung isa, bagamat naranasan niya na lahat yun, bagamat ang dami niya ng alam na ginawa ng Diyos sa buhay niya, meron pa rin tao na nagagawa pa rin kalimutan ng Diyos. Tama po ba? Hindi naman sinasadya, pero talagang nakakalimutan minsan, nawawala sa ulirat, na may ginagawa pala ang Diyos sa kanila. Or may ginawa na ang Diyos sa buhay niya. Tama po ba? Kung ikaw yun, okay lang. Wala namang self-realization lang po ito. Yung isa naman, dahil naranasan niya yung kabutihan, kapangyarihan, pag-ibig ng Diyos, talaga namang forever siya nagiging grateful sa Diyos. Kaya naman hindi na niya ninanais pang mawala sa presensya ng Diyos. Sabi nga ng mga disipulo nung iniwan si Jesus ng mga maraming tao, sabi ni Jesus sa mga 12 disciples, kayo, hindi rin ba kayo aalis? Nung iniwan si Jesus sa John 6, sabi ng mga disipulo, Panginoon, sa'yo namin nakita ang salita na nagbibigay ng buhay, mga milagrong ginagawa mo. Saan pa kami pupunta? Tama naman, tama po ba? After all, ng mga na-witness mo, naranasan mo sa Diyos, kung paano ka sinasalba, pinagpapala ng Diyos, kung paano ka dinideliver ng God, lalayo ko pa ba naman sa Kanya? So question, how important is it to make sure that the presence of God is always with you? Kaya ang galing talaga, yung talagang inintrohan ako ni Pastor Nicky kanina kaya hindi na ako mag-i-intro masyado Gaano ka-importante na alam mo na kasama mo ang Diyos? Gaano ka-importante na alam mo sa lahat ng pinupuntahan mo, kasama mo ang Diyos? How important is it? Or are you contented na minsan kasama mo ang Diyos, minsan di mo kasama ang Diyos? Or you're not just aware, bahala na kung minsan kasama ko si Lord o hindi. So ito po, bago ko papalaot sa ating pag-uusapan, gusto ko lang namang munang ipaalala sa bawat isa kung gaano ka-importante at gaano kahalaga yung presensya ng Diyos na nasa sa atin. Una, it is God who made a way to restore our fellowship back to Him. Diyos ang gumawa. Alam mo, kaya talaga minsan nakakalimutan natin kasi hindi tayo yung gumawa Hindi tayo yung nag-effort Tayo lang yung naging mga tumanggap lang ng mga biyaya ng Diyos. Pero Diyos ang gumawa ng paraan para maabot tayo. Diyos ang gumawa ng paraan para makabalik tayo sa fellowship sa Kanya. Alam ng Diyos, alam mo kahit hindi mo alam, kahit na wala kang kaalam-alam, pero alam ng Diyos na kapahamakan ang talagang destinasyon nating mga tao dahil sa kasalanan. That is why God made a way. Siya mismo ang gumawa ng paraan. Sabi nga po sa last week, yung sinare ni Pastor Nicky sa Revelation 3:20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Kung sino man daw ang makakarinig sa tinig ng Diyos at pagbubuksan siya. So nakikita po natin dito, God is a gentle God. Hindi siya basta-basta papasok sa puso mo dahil kahit gusto niya. Kahit alam ng Diyos na kailangan natin siya, hindi niya ipagsisiksikan yung sarili niya sa'yo unless ikaw muna pagbuksan mo. Unless ikaw muna magdedesisyon na, o nga Lord, kailangan kita. Kaya minsan ang Diyos, hinahayaan tayong mag-suffer ng malalala. Kaya minsan ang Diyos, hinahayaan tayo na ang daming pinagdadaanan natin para ma-push tayo sa dulo ng buhay natin at ma-realize natin na wala tayong ibang kakailanganin kung hindi Diyos at Diyos lamang. Inuubos ng Diyos yung pride natin, inuubos ng Diyos yung mga pwede nating sandigan hanggang ma-realize natin na wala tayong ibang kailangan kundi Diyos lamang. Ngayon, ano pa yung mga benepisyo ng kanyang presensya?
ng ginawa ng Diyos sa atin. Bakit napakahalaga? We are forgiven. Pinatawad po tayo. Oh, hallelujah. Kung di tayo pinatawad, talaga namang susunugin tayo sa impyerno. Napakasimple lang. Sabi sa 1 John 4:10, this is love. Ito raw po ang pag-ibig. Not that we loved God. Ito na nga yung sinasabi ko kanina pa. Minsan kaya hindi natin ma-appreciate kasi hindi tayo yung nag-exert ng effort. Diyos ang nag-exert muna ng effort. It's not that we love God. Alam naman ng Diyos yun, hindi natin siya mahal. Pero minahal pa rin niya tayo. Pinatawad pa rin niya tayo. And one day, matatauhan tayo, tatanggapin natin siya, at nanaisin na rin natin siyang mahalin, paglingkuran. Amen to ba? Pero kahit hindi mo gawin yun, minahal ka pa rin ng Diyos eh. It's not that we love God, but that He loved us and sent His Son, Jesus Christ, as an atoning sacrifice for our sins. Hindi lang niya basta pinadala si Yesu Cristo rito para mamuhay na marangya, para pagharian lang tayo ng may alam mo yun, talagang pagsisilbihan natin siya dito na naging tao siya. No, pinadala si Jesus dito para maging handog, sacrifice, para mapatawad lamang tayo for our sins. Meron na po ba akong kasama rito na tinanggap ng Panginoong Jesus? Hindi, yung totoo, yung sa puso mo. Kasi dali nga sabihin na tinanggap ko si Jesus. Pagpatanggapin ka, natanggap po kita, Jesus. Pero dapat, alam mo kung ano yung tinanggap mo. Nung tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo yung kapatawaran ng kasalanan mo. At dapat alam mo kung gaano kalala yun. Kung gaano yung gravity nung pagtanggap mo sa Panginoong Jesus. Sabi sa 1:18, mas favorite ko na to kaysa sa John 3:16 eh. Mas favorite ko na yung John 3:18 eh. Sabi sa John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay hinatulan na. Hinatulan is tapos na. Meron ka ng hatol. Pero pag sumampalataya ka sa Kanya, hindi ka na raw hatulan. Dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So purihin ang Panginoong Jesus. Kaya kaya sarap kumanta, worthy is your name. Jesus, karapat dapat ka. Sabi nga kanina sa devotion namin, tandaan nyo to mga kapatid, sa ganda ng church natin, sa dami ng mga naitulong at naiambag natin, sa dami ng anumang mga tatayo natin sa buhay, etong oras na to, this will never be about us. It will only be about God. Siya ang sentro. Hindi ikaw, Dennis. Sabi ko na kayo. Huwag mong kuhanin yung spotlight na hindi dapat sa'yo. Ang spotlight dito ang Panginoong Jesus. Sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang pagpapatawad sa atin. Doesn't matter kahit gaano kabigat pinagdadaanan mo ngayon. Oh, imimit ni Lord yan. Pero pumunta ka dito na meron kang grateful heart. Pumunta ka rito na meron kang, Lord, pupurihin kita, Panginoon. Oh, hallelujah. Ano pa? Ano pa gaano kahalaga yung presensya ng Diyos na tinanggap natin ng Panginoong Jesus? We are blessed. Napakasimple. Napakarami talaga gusto mo blessed. But ito talaga yung nakuha natin. Sabi ko, kahit hindi mo gawin, dahil tinanggap mo si Jesus, yung mga blessing na yan, alam mo yun, mga ano na lang yan, mga added benefits na lang yan. Dapat alam mo yan. Anong klase mga blessing yan? Provisions. We have experienced provisions. We are continually experiencing God's provisions. Alam mo talaga, mamamangha ka talaga eh. Dito lang, yung transformation ng church. Last week, nagsimba tayo, iba tsura eh. Transformation naman. Dinat na ni Miko, ang ganda na. Akala tuloy ni Miko, matagal ng ganito to. Di ba? Di alam, 3 araw talagang galing ng Lord. Provisions after provisions. Healing. Matanggap tayo ng kagalingan. Nung Wednesday, pinag-usapan namin, be strong. Maging malakas ka, kapatid. May isang verse doon sinabi, a cheerful heart is a good medicine. Ang masayang puso ay magandang medicine talaga. Tama po ba? Yung totoong nakaka-experience sa presensya ng Diyos, may kagalakan sa puso.
Kahit gaano kalala yung pinagdadaanan nila, kaya nilang ngumiti kasi may kagalakan na nanggagaling sa Diyos. The joy of the Lord is our strength. Yung mga taong hindi makangiti, mga wala ng kagalakan ng Diyos sa puso. Kahit ikaw na, marami ka pa rin pera, maganda yung tayo mo sa buhay, without God, yung joy na binibigay ng God, maniwala kayo sa hindi mo matatagpuan sa kahit na ano sa mundo yan. Protection, may deliverance. Presence po ng God yan, ayaw mo pa. Sabagay, minsan kasi hindi natin ma-appreciate hanggat hindi natin talaga kailanganin, hanggat hindi natin iluod kay Lord. Pero sabi nga if you are in constant relationship, yung presence mo, sabi ni Jesus sa John 11, take my yoke upon me. Alam niyo mo ba ibig sabihin ng yoke? Hindi kasi masyadong uso sa Pilipinas yung yoke Ang alam lang natin araro nilalagay sa Ang yoke, 2 pong araro yun. Isa nakalagay sa malakas na baka, yung isa nakalagay sa mahinang baka. Ayan po yung yoke. Para yung malakas na baka, binibit-bit yung mahina. Yoke po tawag doon. Sabi ni Jesus, take my yoke upon me. Ibig sabihin, yoke to yoke, ikaw at si Jesus magkasama. Ikaw yung mahinang baka. Hindi ikaw yung malakas na baka. Si Jesus yung strong. Kaya sabi ni Jesus, take my yoke upon me and learn from me. Hand in hand, samahan mo si Jesus. Lahat ng blessing na yan, ay naku po. Hindi mo kailangang i-ano sa Lord yan, talaga naman. Anong pinakamalupit sa kanyang presence, sa pagdagap sa Panginoong Jesus? We have the promised eternal life. Ayun na lang kung ayaw mo ng iba ay naku po. Sino sa atin dito ang sure? Hindi natin pwede magmalaki, hindi bukas boy pa ako. Sabi nga ni Marjorie Barreto masyadong inaano mo, Dennis, na baka mamatay ka na. Tingin mo ba yung mga anak ko, kahit bata yan, hindi pwedeng mamatay yan? All of us, walang pwedeng ipagmalaki. Tama ba? Ang maganda rito, dahil sa Panginoong Jesus, abutan ka man ng iyong kamatayan, anong oras, sigurado ka may buhay na walang hanggan ka. Hallelujah. Your life will never stop here. Thank you, Jesus. Kaya bakit ka pa hihiwalay sa presensya ng Diyos? Di ba? Kung alam mo yun pag alam mo lagi yun, naman, bakit ka nga ba hihiwalay? Sino ba magnanais humiwalay sa presence of Lord? Of course, wala. Pero kahit ayaw mo, sadyang meron talagang demonyo na pilit kang lilinlangin para ka makalimot, para ka lang malingat at tuluyang matangay. Wag mo masyadong sabihin na hindi ako matatangay niyan. Si Eva nga Walang kamuwang-muwang sa mundo ng kasalanan. Nalinlang. Na-deceive na tangay. Tayo pa kaya? Nagsiswimming sa kasalanan. Sanay sa sarap ng mundo. Kaya kailangan, sabi ni Peter, be sober mind. So dito po tayo mag-start. Ito po pag-uusapan natin, isang tao, isang lodi na patriarch, na mga man of God, na talaga namang hindi papayag. Hindi siya papayag nang hindi kasama ang Diyos. Bahala na, hindi ako aalis dito kung di mo ako sasamahan, Lord. Hallelujah. Kahit manigas na lang ako dito, samahan mo ako, Panginoon. Let's all bow our head, let's pray. Father God, marami pong salamat, O Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na patuloy mong pinaparanas sa bawat isa. Panginoon, sa sandaling ito, hinihiling kong iyong pangunguna, itago niyo po ako sa inyong likuran. Lord, i-touch mo po yung puso ng bawat isa, ang isipan ng bawat isa. Tanggalin mo lahat, Lord, ng mga distractions. I rebuke, Lord, the works of the enemy na para hindi makapasok na matiwasay ang iyong salta. Maraming salamat, O Diyos. Dalangin ko na lahat na makakapakinig, O Diyos, itatouch ng iyong Holy Spirit upang tumimiw to sa aming puso, ma-apply namin sa aming mga buhay na naisin namin araw-araw, Lord, nakapiling namin ang presensya mo.
Hanapin namin ang presensya mo, O Diyos. Marami pong salamat. We love you so much and we bring back to you all the praises and glory. In Jesus' name. Amen. Ang senaryo ganito. Nilabas ni Moises yung mga Israelites sa Egypt. Tama po ba? Si Moises ba naglabas? Hindi. Moises, nilabas niya. Grabe naman, bago pa lang niya ilabas yung mga Israelites, 10 milagro na agad ginawa sa Egypt eh. 10 plagues. Nung inilabas niya, itinawid sa Red Sea. Ay grabe naman po. Araw-araw, tuwing umaga, umuulan ng mana. Pag naglalakad sila, may pillar of cloud, may pillar of fire. Nung wala silang mainom, tinuktok yung umagos yung tubig. Humingi sila ng, nagsawa na sa mana, humingi ng laman, nagpaulan ng pugo. Lahat ng nais nila, binibigay ng Diyos. Alam mo pa, isang miracle pa doon? Sabi doon, yung mga sandals nila at mga damit nila, naglalakihang kusa. For 40 years, gamit-gamit nila, hindi raw nasira. Grabe naman, anong brand yun? Sumasabay pa sa laki ng paan ng mga bata. Grabing milagro ng Diyos. Pagdating nila sa Mount Sinai, sabi ni Moises, "Oy, mga Israelites, mga congregation, antayin niyo ako dyan ha. Aakit lang ako sa bundok kasi makikipag-usap sa akin ng Diyos." Moses umakyat sa bundok. Gaano katagal? 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights lang. Ito namang mga taong ito na naranasan lahat ng mga ginawa ng Diyos. Sundan natin ang storya. Exodus 32, verse 1. When the people saw that Moses was so long in coming down, grabe naman, 40 days. So long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us." Aaron, gawan mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. Ito namang si Aaron, ewan ko dito, kapatid to din Moises eh. Sabi ni Aaron sa kanya, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast into the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt." Alam mo kasi ito nakita ko talaga dito mga kapatid whether you believed into the one and true living God or not, lahat po ng tao meron pong sense of God in their heart. Kaya nga magtataka ka kita mo sa history, basta tayo ng history, saan katutak na Diyos? Kasi ang tao naghahanap talaga ng Diyos. Dito lang sa Pilipinas, ang daming Diyos. May Diyos na may bathala, may Diyos na Diyos na kalabaw, Diyos na Sa buong mundo, dahil talaga naman, sabi nga doon sa verse na sinir ni Pastor Nick nakalagay, si Lord mismo sa Ecclesiastes 3, God mismo has put into our hearts the eternity. Talaga naghahanap tayo ng Diyos. Meron talaga tayong sense na talaga meron deity, meron Diyos talaga. Isa lang naman ang tunay na Diyos eh. Ang mahirap lang talaga, dahil ikaw, ayaw mo talagang kilalanin yung nag-iisa tunay na Diyos, people tend to go into convenience. Kahit hindi ko nakilalanin ang tunay na Diyos, gagawa na lang ako ng isang Diyos. Ito ang Diyos ko. Siya naglabas sa amin sa Egypt. Kita mo, ang kapal na mukha. Balik mo nga doon. These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. Kakagawa lang nung calf, kakagawa lang nung Diyos na baka, yun daw yung naglabas sa kanila sa Egypt. Isipin mo man. Kaya nga sabi ni Lord sa Hosea 4:6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Church, ang tanong, sabi ko lahat naman tayo may concept ng Diyos eh. Makakausap mo nga yung mga ibang tao dyan. Hindi, isa lang naman Diyos natin eh. Pare-parehas lang, isa lang Diyos natin.
Tanong lang, sino ba talaga ang Diyos sa buhay mo? Right this very moment, sino ba ang Diyos sa buhay mo? That's a very big deal kasi pagdating kay God eh. Yung Israelites, ang dami silang kasalanan na ginagawa, hindi sila tinatalikuran ng Diyos. Alam niyo ba yun? Unless may isa silang i-commit. Basahin natin yung Kings, makikita natin doon sa Samuel. Makakasalanan naman talaga yan eh, but di sila iniiwan ng Diyos. Pero pag itong kasalanan na itong kinumit nila, yung they turn into other gods and idolatry, natalikuran sila ng Lord. Papahamak sila. Doon sa binigay na question, sinong unang-unang tao na nakabreak ng 10 Commandments? See? Moises! Sabi ni Lord, habang kinakausap siya, Moises, bumaba ka na doon, nanggagaliiti ako. Yung mga tao doon, tignan mo, bumaba ka doon. Dala-dala niya yung 2 tablet. Sulat-sulat ni Lord, kabilaan daw. Proud na proud, excited siyang baba, pakita sa tao. Hindi pa nakakababa sa paanan, nakita na yung golden calf. Talaga na eh, parang binuhusan ng malamig si Moises. Eh alam niya, nakasulat doon sa pangalawa, thou shalt make no other gods before me. Kahit mag-make lang daw ng whatever, kahit na ano lang, wag. Alam ni Moises eh. Kaya anong ginawa ni Moises? Binasag niya. Hindi niya na pinaabot sa mga tao. Mangutak si Moises eh. Kapag hindi nila alam to, baka pwede pa silang masave. Pero pag nasabi ko na to. So literally, si Moises ang unang-unang tao nag-break ng 10 Commandments. Binasag niya yung 10 Commandments. Oh, hallelujah. Ang gusto ko makita niyo rito, kung gaano si Moses kasweet sa Diyos. Kung gaano si Moises, talaga naman yung presensya ni Lord. Kilalang-kilala na ni Moses ang Diyos. Nagalit ng Diyos eh. Sabi ng Diyos sa kanila, lilipulin ko lahat yan, Moises. Hindi, wag mo silang lipulin, Panginoon. Baka sabihin naman ng mga Ehipto, pinalabas mo sila sa Egypt, tapos papapatayin mo lang sila lahat. Wag mo lang, Panginoon, please. O, naawa si Lord. O, sige, hindi ko lilipulin. Ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Hey, pero wag natin siyang kalabanin. Mahal lang Diyos si mga tao eh. Kung hindi lang talaga nagmakaawa si Moses doon, deads lahat yun eh. Pero marami pa rin namatay. Alam niyo ba yun? Kasi sabi ni Moses, tumayo siya doon. Sige, ganito na lang, nakipag-usap na ako sa God. Sige. Lahat ng mga ayaw sumunod dito, yung mga susunod dito, nahati talaga. O lahat ng mga nahati doon, o lahat kayo nandito, patayin niyo lahat yan. Dami namatay. Hindi pa natapos doon. Yung golden calf na ginawa nila, binasag ulit ni Moises. Tinunaw ulit. Ginawa niyang powder. Tapos nilagyan ng tubig. Pinainom sa buong Israelites. Pinainom ni Moises. Kaya pala talaga nakakain pala yung gold, no? Sinasama sa pagkain yun. Pinainom niya doon sa mga At lahat ng uminom nagkamatayan. Gusto ko lang sabihin dito, yes, God is gracious, loving. Pero ayaw mong mapunta doon sa other side ng God. Because God is a God of justice. Huwag mong susubukin ng Diyos. Hindi, matatanggap ako niya ni Lord. Tanggap ka na nga ni Lord. Mahal na mahal ka. Kaya pinadala na nga si Jesucristo. Sabi sa Romans, we are the object of God's wrath. But because of Jesus, now we are the object of God's love. Sundan natin, Exodus 33. Then the Lord said to Moses, eto na, ang kulit kasi titigas kasi ng ulo niya mga yan, Moses. Sabi ng Diyos kay Moses, leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised an oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. Tingnan mo to, verse 2. I will send an angel before you.
and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey. Sige, bibigay ko pa rin yung pangako ko sa inyo. Makakapunta pa rin kayo sa lupang ipinangako. Magpapadala ko ng anghel. Itataboy lahat ng mga tao doon. But I will not go with you. Because you are stiff-necked people, and I might destroy you on the way. Titigas ng ulo nyo, di ko kaya samahan. Baka bago kayo dumating doon, ubos na kayo. Mga kapatid, let's be like Moses. Talaga namang inilaban ni Moises. Hindi siya talaga pumayag. This is kaya nga, he is the man who cannot be moved. Ilaban natin ang presensya ng Diyos na manatili sa atin. Ilaban natin. Parang si David, cast me not away from your presence, O Lord. And take up not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation and renew the right spirit within me. Amen. Ilaban natin. Huwag tayong mahayaan, huwag tayong makontento. Nalalabas tayo na hindi kasama ang presensya ng Diyos. Maaaring may pagpapala. May pagpapala pa rin doon eh. Balik mo doon sa verse. May pagpapala pa rin doon eh. Kasi ilalabas pa rin, makukuha pa rin yung land flowing with milk and honey. Itataboy pa rin ng angel. Makakonquer nyo pa rin yung Kanaan. Andun pa rin yung pagpapala. Pero wala ang presensya ng Diyos. Kaya nasabi ni Jesus, what profits a man if he gains the whole world, yet he forfeits his soul? Ilaban natin. Then God, lumalambot-lambot na yung puso kasi grabe si Moses eh. Hindi po lahat ng verse nandyan kasi mahaba eh. Yung mga key verses lang. I-review nyo po yan. Tingnan nyo yung 32 and 33 kung paano inilaban ni Moises yung presensya ng Diyos. In verse 14, verse 1 to 3 yan eh. Inilaban ni Moises yan sa Diyos. Pagdating sa verse 14, sabi ni Lord sa kanya. Alam mo, kaya si Lord talaga yung parang tatay talaga. Parang tatay talaga. Na kapag talagang naglambing na yung anak, kapag talagang iniyak-iyakan na siya ng anak, talagang hindi na ikaw na, sige na nga. Sabi ni Lord sa kanya, verse 14. Ito, medyo ano pa eh. The Lord said to Moses, my presence will go with you, and I will give you rest. Yung part na yan, sinasabi pa lang ng Lord, my presence will go with you. Sa'yo. Sa'yo, Moses. Sa'yo pa lang. And I will give you rest. Church, ang totoong rest na matatagpuan natin nasa presensya ng Diyos. Sabi ni Jesus, come to me, all you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Makakatagpo ng kapahingahan ng iyong kaluluwang pagod. Alam ng Lord, pagod ka na. Alam ng Lord, pagod na yung isip mo. Alam ng Lord, pagod na yung kaluluwa mo. Alam ng Lord, yung bigat na pinagdadaanan mo. Sabi niya, yung presence ko sasayo at magkakaroon ka ng kapahingahan. Maingay ang mundo, magulo ang mundo. Tanging sa presensya lang ng Diyos may totoong kapahingahan. Bakit may rest? Ito yung rest. Kasi pag nasa presence ka ni Lord, you will be at rest because He is in control. Remember the yoke? Hindi naman ikaw ang bubuhat eh. Siya ang bubuhat. So lahat na nangyayari sa buhay mo, pagkasama mo ang Diyos, He is in control. Sabi sa Romans 8:28, and you know that all things work together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. He's in control. Talaga magkakaroon ka ng kapahingahan. Kahit ang bigat ng problema mo, alam mo, nakasama mo ang Diyos, He is in control. Ano pa? Bakit magkakarest yung soul mo? The Creator of heaven and earth is your Father. Nilikha niya ang buong langit at lupa. Anong mahirap na bagay para sa Kanya? Kasama mo siya. Well, for example, may kasama kang big time. O kunwari na lang, tatay mo big time. Huwag na tayo lumayo. Tatay mo kunwari si Romualdez. Big time eh. Kung kasama mo si Romualdez, kahit saan sigurong restaurant kayo pumunta, mag-aalala ka ba?
Hindi. May pumunta kayo dyan, may mga humarang sa inyo mga tao dyan, kakabahan ka ba? Hindi. Kahit pulis ang humarang sa iyo dyan, kakabahan ka? Hindi. Why? Wala ka naman, uupo ka lang naman sa kotse niya eh. Bit-bit ka lang naman eh. Tama po ba? Pag pumunta kayo dyan, sige, bili kayo ng gusto nyo. Kakabahan ka bang mahal? Hindi. Hindi naman ikaw magbabayad. Nanaintindihan niyo sinasabi ko? Hallelujah. The Father God, kasama mo, presensya niya, kasama mo, you will be at rest. Wala kang iisipin, walang stress yun. Hindi yung habang kumakain kayo ng mga tomahawk na mga steak, naku, magkano na kaya yung bill namin? Kaya kayo bayaran? Walang ganon. You will just enjoy it. Hallelujah. Ano pa? Bakit ka magkakaroon ng rest? Because God loves you so much. And you can trust His love. Eh kung tayo nga mga magulang hindi naman tayo Diyos, pero talaga naman ilalaban natin yung pangangailangan ng mga anak natin. Tama po ba? Tayo nga, kulang-kulang tayo, meron tayong mga limitasyon, pero sinisigurado natin na ang pag ginusto ng mga anak natin, ilalaban at bibigay natin sa kanila. Kasi mahal natin sila. Hallelujah. Kahit talaga naman, sabi nga dati, di ba, isusubo na lang, ibibigay pa sa'yo. Kasi mahal mo. Diyos pa ba? Ano sabi sa Romans 8:32? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also give you all things along with Him? Hallelujah. Thank you, Lord. Now, punta na tayo sa verse 15. The man who can't be moved. Sabi ni Moses nung narinig niya yung ganun, sige na, lakad na kayo. Ganyan yung Father God Sige na, lakad na kayo. Okay, mag-alala, papadala ko yung mga tauhan ko doon. Okay, lakad na kayo. Makakuha niyo pa rin yung pinangako ko doon sa sitio. Sige, lakad na kayo. Pero hindi ko na kayo sasamahan, matitigas ulo niyo si Moses, nakipagmatigasan sa Lord Talaga man. Ang sabi ni Moses, verse 15, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us from here, up here. Uugatin na kami dito sa baba ng Mount Sinai. Hindi kami aalis dito. Hanggat hindi mo kami sasamahan. Araw-araw sa buhay natin, bago tayo lumabas ng mga bahay natin, bago tayo gumawa ng mga desisyon, bago tayo mag-purchase ng kung ano man, bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay, huwag natin gawin ng siguraduhin nang hindi tayo sigurado na kasama natin yung presensya ng Diyos. Lord, wag na lang, Lord. Kung wala mo namang go signal mo, kung hindi naman galing sa'yo, Lord, hindi lang okay lang, Lord. Let's be like little children that are fully dependent on their parents. Kaya nasabi ni Jesus na unless you become like a child, you will never enter the kingdom of heaven. Because these little children, they are so dependent. Hallelujah. Diyan tayo gusto ng Diyos maging bata. Yung pagiging dependent natin sa Kanya. Pwedeng ikaw ay maging super matured Christian na, talagang taas na ng faith mo, pero dependent ka pa rin sa Kanya like bata. Pwedeng sa harap ng ministry, sa harap ng mga Christians, you are a strong, independent Christian. Pero pagpasok mo sa iyong secret place, ikaw ay sanggol sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi doon, I drop my sword and cry out for just a while. For deep inside this armor, the warrior is a child. Paglabas, we are warriors. Paglabas, we are conquerors. Pero pagdating sa presensya ng Lord, tunaw tayo lahat. Hallelujah. Sige, palakpakan si Lord. Thank you, God. Sabi sa 1 Peter, why? Bakit kailangan natin laging presence Lord na ganyan? Mahirap lumabas Dahil sabi sa 1 Peter, umanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas. May kaaway tayo Teka lang, tanong, kaaway mo nga ba?
Baka hindi mo nakaaway kasi. Dahil ang kaaway ninyo yung si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umatungal at naghahanap ng masisila, ng malalapa. Para kang sabi nga, Lord, I'm sending you like sheep sa mga wolves. Oh, I'm sending you like sheep daw. Paano kaya, Lord, ba't mo kami sinend like sheep sa mga wolves? Eh kasi kasama mo yung shepherd. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi sa Kaway ka Antres 5:6, tinagalog ko na kasi sawa na tayo sa English. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Sa lahat daw po ng gagawin natin, alalahanin natin si Lord. Just acknowledge God. Hindi naman mahirap mag-acknowledge kay Lord Nung Friday, habang nagpipintura kami dito, biglang dumating si Ding. Oh, Ding, nakapasok, Ding. Pintura siya, tulong-tulong siya dyan. Sabi ko, nilid ka ni Lord, no? Hallelujah. Alam mo yun, ililid ka ng God Pag araw-araw nakikipag-dwell ka sa presence ni Lord, dadalhin ka ng Lord at the right place, at the right time. Mga tamang tao, makakausap mo. Mga tamang salita, masasabi mo. Wisdom na nagagaling sa Diyos. Thank you, God. May natutunan po tayo. Ito yung kaya nga na-bless kanina sinabi ni Pastor Nicky. Kasi yung Psalms 23 verse 3-4, andito yun. Andito talaga yun. Kasama yun dyan. Ayun kasunod, tinagalog ko lang. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan upang aking parang ng kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Though I walk through the valley of the shadow of death, wala akong kakatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Hallelujah. Ang tungkod mo at pamalo mo ang aking gabay at sanggalang. Thank you, Lord. Kaya si Moses ayaw kumilos nang hindi kasama sa Panginoon. Dahil pag kasama mo ang Lord, dumaan ka man sa libis ng kamatayan, hindi ka matatakot dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Huwag ka masyadong matapang, huwag ka masyadong feeling mo kaya mo lahat. Hindi, kaya ko sagupain lahat yan. Without God, no. Hindi, wala namang atake sa akin Minsan akala mo wala nang atake sa'yo kasi kalaro mo na. Tama? Kakampi mo na. Saan ka dadalhin yan? The whole world will see that God dwells in you. Hallelujah. Ito yung alam ni Moses. Grabe to si Idol Moses Sipin mo, grabe yung pagkakakilala niya sa Diyos. Sabi sa verse 16, dito na-touch si Lord. Ay, galing ni Moses. Alam niya yung mga tamang salita para kilitin ng Diyos Sabi ni Moses sa verse 16, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? Paano malalaman ng mga tao na kinalulugdan mo kami kung hindi mo kami sasamahan? What else will distinguish me and your people from all the other people on face of the earth? Hallelujah! May distinction ng mga anak ng Diyos. Kapag wala ka ng distinction sa anak sa mundo, ano yung sabi ng pinag-aralan natin nakaraan? Do not equally yoke. Why? Kasi may distinction po talaga. How will anyone know that you are pleased with me? Mga kapatid, kung kasama mo ang Diyos, sabi po sa Deuteronomy 28, He will make you the head and not the tail. You will be blessed when you come in. You will be blessed when you go out. Hallelujah. Naranasan niyo na ba yun na kung saan kayo pumupunta, nabe-bless yung lugar? Yung kumpanya na pinagtatrabaho mo, nabe-bless. Yung mga restaurant na kinakainan mo, nabe-bless. Why? The blessing of the Lord, bit-bit mo. Masasabi ng mga coworkers mo, yung mga ano mo, alam mo, pag nandito ka, ang gaan. O sinasabi sa'yo, alam mo, pag nandito ka, bigat.
Malalaman nila na may Diyos na kasama ka. Pero kung wala, ibig sabihin, wala. Same lang. Pag walang distinction, hindi pwedeng walang distinction eh. Pag walang distinction, wala yung presensya ng Diyos sa'yo, same lang. Ayun yung sabi ni Moses. Samahan mo kami, Lord, para makita ng mga tao sa paligid na talagang napiplease ka sa amin. And anong magdi-distinguish sa amin sa ibang tao kung hindi mo ko sasamahan? Kaya yung mga Christians, anong lumalabas sa kanila? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Hallelujah. Those are the evidence, fruit of the Spirit. Ano yung fruit? Hindi yan pinipilit. Lumalabas yan. Makikita ng mga tao yung pag-ibig sa'yo, yung joy sa'yo, yung kapayapaan sa'yo. Oh, hallelujah, yung patience mo, yung goodness, yung kindness mo, makikita nila. Pero kung nakikita nila sa'yo, kabaliktaran. Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Pag-pray nyo mabuti, Lord, samahan mo ko ng presensya mo, Lord. Ayan ang lalabas sa'yo eh. Thank you, God. Kaya yung last, sabi sa verse 17, may you have a good relationship sa ating Ama. Mga kapatid, ito'y sanang huwag niyong kakalimutan. Kamusta na po bang relasyon niyo sa ating Diyos Ama? Naway para tayo si Moses maglambing sa ating Ama. Grabe na maglambing siya. Anong sabi tuloy ni Lord sa kanya? After talaga mag-plead si Moses, after niyang purihin ng Panginoon, after niya talaga, Lord, di pwede. Talaga naman napangiti niya ang Diyos, ha? Sabi sa verse 17, and the Lord said to Moses, I will do everything. I will do the very thing you have asked. Because I am pleased with you, and I know you by your name. Hallelujah, palakpakan si Lord. Thank you, God. Gusto mong gawin ng God lahat ng inihingi mo, ayusin mo relasyon mo sa Kanya. Ay naku, pag na-please mo talaga si Lord, grabe naman. Because I am pleased with you. Alam mo kagandahan dyan? Nabitbit ni Moses, pati yung mga Israelites. You will influence even the people that surrounds you. Yung mga matitigas na ulo na yon, nabitbit niya. Nasa laban niya. Yung mga matitigas na ulo sa pamilya ninyo, mga pinagpapray natin, pakalakas ka sa Diyos. Ayusin mo relasyon mo sa Diyos. Isang araw, hallelujah. Dahil na-please ang Diyos sa'yo, God will do the very thing you have asked. Hallelujah. I believe and I pray. Lahat tayo may inihiling sa Diyos, may niluluhod sa Diyos, may iniiyak sa Diyos. Ano raw sikreto? Stay in His presence. Don't move until hindi mo siya kasama. Huwag mong iwan ng God. Dito po ako magtatapos sa conclusion na to. The promise of constant presence from God. Alam mo, mayroon ngayon may pangako na ang Diyos na hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan Tama ba? Sabi sa Joshua 1:9, this is my command, be strong and courageous. Magpakatatag ka, magpakalakas ka, at magpakatapang ka. Do not be afraid or discouraged for the Lord your God is with you wherever you go. Unang promise yan. Sa Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not panic before them, for the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Church, listen, I will close na dito sa statement na to. Through Jesus Christ, nung namatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, nung dinala ni Jesu Kristo lahat ng kasalanan natin, Father God, hey, listen, ngayon we're celebrating Palm Sunday. This week, Holy Week, mamamatay na naman si Lord. Mabubuhay na naman next week. Alam mo, yung essence nun, ito yung essence nun. Hey, through Jesus Christ, sa kanyang ginawa, the Father God turned His back away from Jesus when He bore our sins at the cross. For the first time, tinalikuran ng Ama si Jesus. Iniwan ng Ama si Jesus. That's why Jesus cried out,
my God, why have you forsaken me? That very moment, nahiwalay ang Diyos kay Jesus. Why? Dahil lahat ng kasalanan mo na kay Jesus, mahiya ka naman. Mga kasalanan natin, kinuha ni Jesus. For the first time, nakaramdam ng separation si Jesus sa Ama. That is the only time Jesus Christ, basahin niyo sa Bible, minention niya ang Father as Diyos, as God. Jesus is always nagre-refer kay God as Father. But just dun lang sa krus, the only time Jesus Christ shout out, Eli, Eli, lama sabatani. My God, why have you forsaken me? For the first time sa buhay niya, nagkaroon siya ng separation sa Diyos. Dahil sa kasalanan natin. Kaya nung namatay si Jesus, siya'y muling nabuhay next week. Buhay next week. Bayad na ang kasalanan natin. At lahat na nakipag-isa kay Jesus Christ, thank you Lord. We can be guaranteed that through Jesus, God will never leave us nor forsake us. Hallelujah. Jesus Christ sealed that promise for us. Eh bakit ganun, Pastor? Hindi na pala tayo iniiwan ng Lord. Hindi na pala tayo pinapabayaan ni Lord. But why are there, may mga times that I feel distant kay Lord? Bakit may mga times na feeling ko talaga layo ko sa God? Alam mo, ito na kayo sinasabi kanina. Si God, hindi tayo iniiwan. Pero tayo, hindi natin siya ina-acknowledge. He is with you. Sabi doon, seek Him and you will find Him. Araw-araw, seek His presence every day. There is a guarantee that God is with you. Huwag natin siyang gawing flower vase. Alam niyo yung flower vase? Yung ang ganda-ganda, binili mo sa mall, ganda-ganda, wow, ang ganda-ganda. Inuwi mo sa bahay mo, nilagay mo sa living room mo, pak. Araw-araw, bababa ka, papasok ka sa office. Uwi ka. Ganun naman. After 10 years, ay madumi na. Huwag natin gawing display ang presensya ng Diyos. God is alive. He is a person. He wants to have fellowship with us. Binayaran ni Jesus yun para magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya, makipag-fellowship ka sa Kanya. Every day. Every day. Huwag mong sisimulan ng araw mo na hindi ka nakikipag-fellowship sa Diyos. Why? Dahil kapag nasanay na naman yung flesh mo na hindi nag-fellowship sa Kanya, ino-open mo yung sarili mo doon sa roaring lion. Nasisilain ka, guguluhin ka, tatanggalin yung set mo, tatanggalin yan, pupunuin ka ng problema para doon ka mag-focus, doon ka ma-distract. Isang araw, magigising ka na lang, layo mo na. But do you know how good our God is? Sabi, all you need to have is a realization. Matatauhan ka. Alam mo yung nangyari sa prodigal son? Na-hypnotize yun eh. Alam niyo ba yun? Na-hypnotize yun. Dami niya pa. Na-hypnotize yun. Paano ko sabi? Dahil isang araw, kumakain siya ng pagkain ng baboy. Parang binuhusan ng asin eh. Natauhan daw siya eh. Sabi niya, na-realize niya, teka, nagawa ko dito. Sa bahay ng tatay ko, yung kinakain ng mga servant niya, mas masarap pa din. Ano ginawa niya? Nung natauhan siya, tumayo siya, nagdesisyon siya, babalik ako. Hallelujah. Babalik ako doon. Kasi hodang gawin na lang akong alipin. At least masarap pagkain doon. Because of that realization. Because of that decision to go back. Even yung nag-set na siya ng gagawin niya, ang gusto lang makita ng Ama, magkaroon tayo ng realization. Makita niya sa mga puso at isipan natin, mas masarap talaga sa presence mo, Lord. Sabi niya, when He was a long way pa, nasa horizon pa lang siya,
yung father daw natanaw na siya. And this father tumakbo raw para salubungin siya. Ganon kasarap, ganon kasaya ang Diyos. Every time nagkakaroon ng realization yung mga anak niya. Hallelujah. Balik ka lang kapatid. Balik ka lang ulit sa presensya ng Diyos. And avail again. Huwag kang mag-alala. Narinig mo to, binibigyan ka agad ng pagkakataon. Mas mahirap maabutan ng realization pag wala ng panahon. Hindi mo alam, isang araw matatalisod ka na lang dyan. Tama? Kung nabibigyan ka pa ng chance ng God, grab it, enjoy it, worship again, go back again, hallelujah, to the heart of worship. Oh, hallelujah, thank you, Lord. Tama na. Tama nang pinaglaruan ka ng masyado ng kalaban natin. Go back to the loving arms, loving embrace of our Father God in heaven. Go back, isuot mo muli ang yoke, pamatok, yung yoke of Jesus and learn from Jesus again. Enjoy again His presence. Huwag ka masyadong mabulag sa mga pangangailangan sa mundo. Ayun kasi ginagawa ng demonyo eh. Binubulag ka sa mga pangangailangan sa mundo para doon ka mag-focus. Ang kailangan mo raw gawin, hanapin presensya ng Diyos and let Him take care of you. Hallelujah. And to God be the glory. Let's bow our head, let's pray. Father God, Lord, we thank you, God. Marami pong salamat sa pagpapaalala po sa amin that your presence is heaven for us. Your presence is always available for us. Thank you, God, for your grace, for your mercy. Thank you, Lord Jesus Christ, Panginoon, sa ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Magkaroon lang kami ng access sa pangako mo na hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan. Marami pong salamat, Lord. I pray for my brothers and sisters right now, Lord. Nakikita mo yung puso ng bawat isa. God, Holy Spirit, please always remind us, O God, na makipag-fellowship sa iyo araw-araw. Na ayusin namin, pakatatagin namin ang aming relasyon sa iyo. Because this relationship, your presence, Lord, ito pong dapat makasama namin araw-araw. Mailid kami, Lord, sa tamang landas. Hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, hanggang sa muling pagkikita, Panginoon, makasama namin ng habang buhay ang iyong presensya. Maraming po salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa nakinig. Maraming po salamat sa iyo pong papurit pagsamba. In Jesus' name, and everyone say, to God be the glory.